Magandang araw mga kaprobinsya. Happy 2025. Eto nga at nagbabalik na tayo sa ating vlogging. Pasensya na po kayo at napakarami nating na-miss na pagkakataon di tayo nakapag-vlog dahil nga alam niyo naman dito sa norte, sa amin sa Cagayan, lagi kaming dinadaanan ng bagyo previously. Kaya nagkaroon ng hindi mga inaasahang pagkakataon na bagyo, na baha at kung ano-ano pa. At the same time, medyo busy po talaga tayo. At pati ngayon mga ating mga bougainvillea ay hindi na sila gaanong maganda at hindi na namumulaklak dahil nga sa panahon na patuloy pa rin ang malamig na panahon dito at saka patuloy pa rin ang laging pag-ulan. Pero ngayon mga kaprobinsya ay unti-unti nating umpisaan yung ating mga bougainvillea para maibalik natin sila sa kanilang ganda. Kasi nga ngayong January kailangan makapag-umpisa na tayo para pagdating ng February at saka March maganda na silang tignan. Okay, pakita ko lang sa inyo ito na lang yata ang may bulaklak na bougainvillea natin. Maganda na yung nagiging kinalabasan ng ating mga pinaghihirapan. Malalaki na ang ating mga nagiging stock sa bougainvillea. Dati maliliit lang yung inaalagaan natin, ngayon meron na tayong mga napalaki. At ito, gusto ko lang i-share sa inyo kung anong kulay itong mga to. Ito ay California Gold. At ito naman, yung kasama niya na naidugtong natin dito ay yung ating Brisa Pink. Yeah, so, ganyan sila kaganda. Ngayong araw ay ating ayusin itong isa ding magandang bougainvillea dito. Kita nyo naman, medyo masyado siyang madahon at saka nagpapalabas na rin siya ng mga baby bracts o kaya maliliit na bracts. Kaya lang hindi natin gugustuhin na ganito yung maging itsura, masyado siyang madahon. Kaya i-prepare na natin siya para later on kapag in-update natin makikita ninyo kung gaano kaganda yung ganitong bougainvillea na to. Hayan, eto siya mga kaprobinsya. Ang gagawin ko ay tatanggalan natin ng konting dahon. And siguro, sa mga susunod nating mga video, lagyan natin ng mga pampabulaklak para mas makita natin yung mas madaming bulaklak ng ating bougainvillea na ito. Ito kasi ay multicolored din, marami siyang duktong-duktong. So, ayan. Tanggalin natin itong mga ibang dahon niya. Para hindi gaanong matakaw sa sustansya kasi dito na napupunta lahat. Para mag-focus din siya sa pamumulaklak.
Okay, heto nga no mga kaprobinsya, natanggal na natin yung mga mostly sa mga dahon niya. At ito'y makakatulong para at least hindi na siya gaanong matakaw no sa mga iba't ibang sustansya na dapat ay pupunta na sa kanyang pamumulaklak later on. Ngayon, ang mga iba pa na kailangan natin tanggalin ay yung mga sanga kung saan ay hindi na gaanong nakakalabas o kaya nasa lilim lang. So katulad ng mga ganito, ito hanapan nyo yung mga sanga na ganyan. Tanggalin na tong mga to kasi wala naman silang may tutulong. So nagiging ano lang sila, nagiging pabigat lang sila no sa mas pag-usbong pa ng kanyang pamumulaklak later. So ayan, hanapin nyo yung mga nasa loob-loob na mga sanga. At heto na mga kaprobinsyano, natanggalan na natin ng mga sobrang dahon. Ang susunod na gagawin ko dito later on ay bibigyan pa natin siya ng pampabulaklak. And then tignan nyo yung update niya pagkaraan siguro ng ilang linggo. Makikita natin kung gaano nakaganda itong bougainvillea na to. Sana nga lang ay hindi na tuloy-tuloy yung pag-ulan dito sa amin kasi nga talagang pahirap sa mga bougainvillea natin, lalo na malamig na ngayong panahon tapos hindi pa natutuyo yung kanilang lupa. Kaya medyo hirap din sila sa pagpapalabas ng kanilang mga bulaklak. And hanggang dito lang muna mga kaprobinsya at sana abangan nyo yung mga update natin. Salamat!